Hey guys, so again, nandito po ulit tayo sa may Joyful Honda. So ito yung Jabuticaba and may binili po tayo. Acerola Cherry, yung vanilla na ginagamit natin sa pagluluto. Ayun po, nakabila ko ng halaman po ng vanilla and kung di ako nagkakamali pero I'm not sure. I think araro to, yung or uraro sa atin. Ayun o, ginger or luya nakalagay. And kung makikita nyo yung mayroon stripe ng white. So I think ito yung araro sa atin. So try natin ito ngayon. Bibili ako or bumili na po. Bumili pala ako, hindi ko pala nababayaran. So pumunta ako dito para maghanap sana ng maliliit na Jabuticaba para mag-uwi sa Pinas. And kaso wala na. Hindi ko na makita yung maliliit kasi dati nandito lang siya. So nandito na lang malaki. So isang lapad mahigit. Dalawang lapad 1,000 po yung price niya, pero mas mataas pa po siya sa akin and may mga bunga na po siya. So namumunga na po siya. So wala tayong makita. Pero ang dami sana sibol sa baba o sa ilalim, mga maliliit. Kaya lang din natin pwede po yun. Pero meron pa rin po ditong mangga. So I think yan pa rin yata yung nakita ko dati nang binalag ko sila na 4 na pirasong mangga. So I think yan pa rin yun, wala pa rin nabili. Pero yung Jabuticaba, yung maliliit dito na maraming nakita ko dati na nakalagay sa paso, wala na po lahat. Yung Madagascar olive, ayan po, andito pa rin. So bibili sana ako, ayan kasi nakita ko may bunga, kayusan ng laki. Pero yung binasa ko, wala naman kasi nakalagay na nakakain siya or hindi. So hindi ko na lang siya bibilin. Curious lang kasi ako para kasing kung makakain siya parang masarap kasi malalaki rin yung bunga. Kasi sa nakita ko nung sinearch ko yung name niya, wala po naka-indicate kung nakakain siya o hindi. Pero mabubuhay po siya kahit saan, kahit sa mainit na lugar o maulan lugar. Mabubuhay po yan, so hindi po namimili ng lupa. So again, ito yung Acerola Cherry, bumili po ako dalawa. Isa para sa akin, isa para sa Pinas. Yung olive, ito yung vanilla, yung halaman na vanilla. So ito po yung ginagamit sa pagluluto. Yung bulaklak po nito yung kinukuha, yung seeds ng bulaklak. So ayan, bumili po ako. So sa isang ganito may ilang piraso, 2, 4, ito 5 piraso po nakapaligid doon sa kahoy. So bibili ako, then paparamihin na lang natin. May mga saging pa rin po dyan. Ayan, monkey banana, tapos meron parang saba, tapos kulay-pulay yung balat. Kulay ito, maliliit lang din po ito. Ayan o. Kaya nga lang, hindi ko pa siya kayang buhayin sa bahay ko. Kasi ang magiging problema ko dito is lumalaki siya ng malaki. So mabubuhay siya sa loob ng greenhouse ko, kaya nga lang pag tumaas siya ng malaki, babangga siya dun sa bubungan. So for now, hindi ko pa siya pwede lalagahan sa bahay ko. Maybe pag naayos ko na sa main garden ko, pag ginawa ko na siyang greenhouse na malaki. So in the future, may balak po kasi akong gawing greenhouse na yung garden ko doon sa may bahay. So bububungan ko ng malaki sa may likod. Kaya nga lang, hindi ko pa siya kaya for now. So later. Pero sa ngayon, unti-unti na po ako nag-iipon ng mga bakal para gawin ko pinaka-brace ng greenhouse ko. So pag nakakompleto na ako doon, umpisahan ko na po siyang buuin. So maybe, probably, hopefully, next year. So sa ngayon, hindi pa po siya kaya. So abangan nyo po sana yan, gagawa tayo ng greenhouse para pwede na tayong mag-alaga ng malalaking puno tulad ng saging, mangga, bayaba. So once na makapagawa tayo ng greenhouse na malaki, magdadiretso na ako sa lupa ng mga puno natin para mas gumanda yung mga bunga nila. So as of now, dito tayo sa lugar ng mga succulents o mga cactus or cacti. Tumitingin lang ako yung makakaagaw ng attention ko na
pwede kong alagaan. So, more on sa mga lumalaki ako, yung parang gawing bonsai. Tulad nito. So, ito, kasi habang lumalaki, pwede mong ayusin. Parang sa bonsai. So, matetrain mo siya kung paano, ano ba to? Paano mag-grow out yung mga branches niya. So, again, nagigop pa rin po tayo, naghahanap po tayo ng mga halaman na pwede nating bilihin. So, tumitingin din ako ng mga bagong, mga ano ba to? Maple tree. Yung mga maliliit. Yung nakita na ako doon, yung mga maliliit, pero ang hinahanap ko, yung kulay pula na mga maliliit pa lang, mga starter plants. Maganda kasi nalagaan yun. So, paparamihin ko. Yung kasi mga regular na green, may ilang piraso na ako. Yung pula, meron akong isa yata or 2 piraso pa lang. So, kailangan kong paramihin yung kulay pula na maple tree. So, again, yung jabuticaba. So, ito nga pala pakita kasi nga. Ito yung nabanggit ko na to one time. Yung sa Pinas, ang puno po ng ipil-ipil ay nakakalat lang sa bakuran or sa paligid ng lupa natin or palayan. Pero dito po, binibili po yan at ang mahal po niya, no? So, 4,378 na po yung maliit na yan na nakalagay sa pasok. Kasi imagine, yung dumi lang sa atin o yung parang damo lang sa atin. Ang mahal po dito sa Japan. Pati yung mga makahiya, actually, meron din dito, binibili rin ang makaya dito at mahal din. So, among orchids. Tigit-tigit muna ako, maghanap ako ng mga ibang mabibili and mga seeds. So, bibili ako, magdadagdag ako ng mga seeds. So, punta tayo dito sa may bilihan ng seeds. Meron silang seedlings ng bawang na purple. So, violet na bawang po. Pero ang laman niya, kulay puti pa rin. Yung balat lang ang violet. Yan. Bili kaya tayo. Tanim tayo ng bawang. No? Bili tayo. Tanim ako ng bawang. So, mura lang naman ang seedlings. Grabe itong bawang na to. Giant bawang. Yung isang piraso ang lalaki. So, I think ito nasa 4 na piraso lang. Grabe na lang ng bawang. Yung ko rin talo ko. Parang ko kailangan bilhin para lang makapagtanim ng isang mahabang kampo. Ila ko. So, 400. Siguro try lang muna natin sa isang ganito. So, 3 garlic heads eh. Dito naman sa kabila meron sibuyas. Ano ito? Bawang. Ay, grabe. Guys, kung sinabi ko kanina, pinakita ko kanina ay malaki na bawang. Grabe na to. Tingnan yung isang butil, parang isang regular na ulo ng bawang. Ay, napakalalaki niya, no? Giant na bawang, oh. Isang piraso lang po yan, isang butil ng bawang, hindi isang buong ulo yan. Grabe naman laki nito. Ito ba? 1,400 ang isang ganito. Parang nakakatuwa. Kaya ako bibili nga. Tingin pa tayo na iba nilang pinitinda dito, guys, ha. Ito mga sibuyas. Dito meron din ditong bawang. So
So, mas maganda yung bawang dito, marami yan. So, remember yung kinuha ko ito, 3 heads ang laman na isang ganito. Pero dito, makakabili kayo isang bag na marami yan. Pangapat na rin din to. So, mas maganda na to. Ang presyo nga ay, mahal kayo sa mga. So, 3,600 ang isang bag na yan. So, 1 kilo na pala yun. So, meron dito ng 1/8 pero kalahating kilo. Ayan. So, dito naman tayo sa maliit. Dito naman meron mga patatas. So, yung patatas na bilog pero kulay dilaw yung loob. So, hindi nyo nalalaman, meron pong patatas na pula, merong white, merong violet, at meron ding dilaw ang loob. Okay. So now, again, balik tayo sa mga seeds. So, tingin tayo ng buto ng sunflower. Itatarim natin para kay Lenlen. So, ang gusto ni Lenlen ay yung maliliit na sunflower. So, ilalagay lang natin ito sa paso. So, dadalhin ni nanay kay Lenlen yung papasyal siya. So, yung sunflower po yan. So, maraming variety ng sunflowers. Again, ang kailangan lang po natin ay yung mga maliliit lang po, yung hindi lumalaki. Lalagay lang natin sa paso. So, ito, lumalaki ng 100 cm. So, tumataas siya sa metro halos. Ito 40 cm, maliit lang. May makikita tayo mas maliit pa, okay sana. Pero so, I think okay na itong lumalaki ng 40 cm kasi pag nilagay mo naman sa paso, pipigilan yung paglaki niya. Ito. Okay, so tingin muna ako ng mga seeds dito and update ko na lang kayo kung ano mangyayari. So again, marami na naman po tayong mabibili or marami na tayong makikita ulit dito sa Joyful Honda, lalo ng mga yung player na seeds and mga seedlings. So, okay guys, ikot muna ako. Ingat po tayo lahat.